Okay, alas 8:13 na ng umaga. Balik po tayo sa ating palatuntunan. Criteria sa pagpili ng mga miyembro ng Hudikatura, Judicial and Bar Council. Pag-usapan po natin mga kaibigan yan with Attorney Jose Mejia. Isa po siyang JBC, Judicial Bar Council member ng Korte Suprema. Attorney Mejia, may buntag, sir. May buntag, Aljo. Okay, salamat sa pag-invite mo sa akin. Ano ba itong JBC, Attorney Mejia? Well, ang JBC, si Judicial and Bar Council, it's a constitutional creation. Actually, ang background nito is that in the past, before the 1987 Constitution, members of the judiciary were chosen and would have to go through the Commission on Appointments. No? CCA sila. Sa CA. No? So, ang nangyayari, parang they're at the mercy of the politicians. And so, there has been a growing disenchantment, so to speak, with the judiciary. And therefore, when they were fashioning out the 1987 Constitution, they deemed it appropriate to include a provision. So nagsama sila ng provision, creating the JBC that will now screen and nominate appointees to the judiciary from the MTC, Municipal Trial Court judges, up to the Supreme Court and even the Chief Justice of the Supreme Court. Maganda para hindi mahaluan ng politika. Para hindi mahaluan ng malaking politika. Ano bang criteria sa pagpili niya? Paano ang proseso po? Ang proseso niyan is that, siguro maganda na ring pagkakataon na masabi natin doon sa mga interesadong mag-apply, merong nomination process at saka application process. No? So someone who is interested in joining the judiciary can actually monitor the publication and actually can go to the website, no, the JBC website, at alamin kung ano yung mga opening, mag-a-apply sila, may application, or a particular person or group can nominate someone. For example, if I think you deserve to be in the judiciary, I can nominate you, or you can apply. No? After that, you will be scheduled for screening, interview, and various tests. So ngayon, kasama na one innovation, I should say, that they have included in the process is the psychiatric and psychological testing. No? Kasi minsan, we have someone here who appears to be very normal, etc. And yet, on the psychological and psychiatric side, medyo may konting depresya. Mga ganon. So, a lot of things are taken into consideration. So this time, not only the recommendation of this particular politician or this particular person, so we have to go through and sift through the whole qualifications. So sino-sino mga miyembro nito? Sinabi mo kanina may politiko, may miyembro ng academe. Sino-sino ba miyembro ng? Okay, ang members ng Judicial and Bar Council ay merong apat na so-called ex officio members, no? By virtue of their office, they are members. Like ang ex officio members, ang Chief Justice, ang chair ng Justice Committee ng Senate at ng Congress, at saka ang secretary ng DOJ. In this particular case, si Secretary De Lima. No? And then we have 4 regular members. No? One representing the private sector, in the person of Justice Aurora Lagman. One representing the retired justices of the Supreme Court, in the person of Justice Hermosissima. One from the Integrated Bar of the Philippines, in the person of Attorney Mitoy Fernan Cayosa, and one from the academe, at ako yun, no? So lahat ng miyembro at mga nominees niya dapat miyembro ng Integrated Bar of the Philippines? Lahat dapat members ng Integrated, kasi the lawyer. Ilang taon ng serbisyo niya bilang pagpa-practice bilang lawyer? Okay, pag MTC, kailangan 5 years. 5 years. Pag the higher courts, up to the Court of Appeals, ang Supreme Court, 15 years. 15 years. So iba-iba yung number of years of practice in law before you can. So minimum is 5 years. Okay, halimbawa ako ang Pangulo ng Pilipinas. Si Pangulong Noynoy Aquino. Pipili siya ngayon ng maestrado sa Korte Suprema. Paano po yan? Kailangan kung gusto mong maging maestrado sa Korte Suprema, mag-apply ka, no? At kailangan daanan mo yung prosesong nakatakda sa rules ng JBC. Pagkatapos nun, out of the many applicants, the JBC now will choose at least or at most 5 nominees for a position. At yun ang ibibigay na listahan sa presidente sa kung saan pwede siyang pumili. At siguro yun yung nag-iba sa proseso kasi, yun nga,
ngayon, theoretically, maski gustong-gusto kang i-appoint ng presidente, kung hindi ka dumaan sa proseso, hindi kanya pwedeng i-appoint. So, ang presidente lang pwedeng mag-appoint, mamili Oo. ng miyembro ng Justices ng Korte Suprema. Siya lang ang pwede. Siya lang. Pero batay dun sa listahan na ibinigay ng, Yung mga lower ng JBC. courts naman. Ang lower court, ang presidente rin. Presidente rin. Presidente rin. Oo. Ganun. At ganun din, batay din sa listahan ibinigay ng, ng Judicial and Bar Council. Pwede ba makialam ang Kongreso dito with respect to separation of powers? Actually, I would say yes and no. No, no in the sense that JBC is an independent body. Pero sa isang banda, siguro in a very broad sense, pwede kasi may representative ang Kongreso sa JBC, no? May representative ang Senate at may representative ang Congress. But then again, now there is some kind of an accountability, no? Kasi nakapublish yung mga boto, ang bawat boto namin. So makikita ng publiko at siguro isang magandang nangyari dito, ang publiko ay mayroong pagkakataon na makilahok sa proseso ng pagpipili. Halimbawa, merong isang applicant na hindi mo type, o merong kang history ng corruption, pwede mong i-oppose, no, by submitting a position with the JBC, which will be taken into consideration. Pagiging miyembro pa ng JBC, merong mga qualifications yan. Ilang taon po na pagiging practicing lawyer? Sa isa panig niyo po? Okay, ang minimum requirement lang member lang ng Integrated Bar of the Ganun Philippines. lang. Pero at the same time, you must represent a particular sector. Bilang miyembro po ng IBP, panguling tanong, Attorney Mejia, anong masasabi ninyo doon sa biglang pag-recall nitong kamakailan lamang ng Korte Suprema dahil sa technical flaw, ika nga, doon sa decision nila ng mga flight attendants ng Philippine Airlines? Okay. Kung tutusin, wala ako sa official na posisyon Yes. para mag-comment niyan. Pero bilang abogado, sabi Opo, mo nga, opo. ako kasi I subscribe by what President Roan Libarios of the Integrated Bar of the Philippines has declared. Sabi niya, let us approach this particular issue with sobriety. Kasi hindi pa natin talagang alam kung ano ang kahihinat na ng kasong ito. At the same time, ito personal kong kuro-kuro. Sa akin kasi, in spite of the Supreme Court being aware of the public tide against this particular decision, still they took a particular course of action. So to me, alam mo, madalas sinasabi ni Chief Justice Corona, hindi kami nandito para sa isang popularity contest. Sa makatwid, sa akin, let's give the Supreme Court the benefit of the doubt. And again, I reiterate the call of President Libarios to approach this matter with a sense of open-mindedness and sobriety. Yan. Okay. Graduate po kayo ng Ateneo de Manila. Law School. Graduate ako ng Ateneo de Manila, pero nagtuturo ako sa De La Salle University. Pwede po pagturo bilang, at the same time, miyembro pa ng JBC? Actually, kasi kailangan, kasi I represent the academe, at yan ang naman ang dahilan kung bakit din ako na-nominate sa JBC. Pwede ka rin mag-practice? Hindi na pwede Hindi na mag-practice. pwede. Hindi na pwede mag-practice. Okay. Sige. Thank you so much. Yeah. Wala ka mapapatiin? Okay. Bihira ako mag-guest sa ganitong palatuntunan, Yeah, also. So, yeah, babatiin sige. ko yung mga kaklase ko at miyembro ng Assumption High School, San Fernando, Pampanga, members of 1976 class. So, maraming salamat, Aljo, for and Mr. Boyet Fajardo, Ayun. yan ang matalik kong kaibigan. Kaklase. dyan. Kaklase mo ko. dati. Sige. Salamat. Okay, Attorney Jose Mejia, miyembro po ng Judicial and Bar Council ng Korte Suprema. Dagan salamat, sir. Okay, dagan salamat. Mga balita, susunod gagad. Okay, alas, lang.